Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, formal nang isinara ng British and US soldiers ang kanilang combat operations sa Afghanistan, partikular sa Helmand Province. Tuluyan nang ibinigay sa Afghan forces ang kontrol o pangangasiwa sa pinakamalaking military base sa Afghanistan. Ibinaba na ang bandila ng Britanya sa seremonya na ginanap sa Camp Bastion, samantalang ibinaba na rin ang bandera ng Amerika sa kalapit na Camp Leatherneck. Ang handover ay mahalagang kabanata ng 13 taon na military campaign sa Afghanistan na nagsimula matapos ang terrorist attack sa Amerika noong 2001. Lilisanin na ng lahat ng NATO combat troops ang Afghanistan sa pagsapit ng Disyembre. Mga hulugan ito na naiiwanan na rin ng Afghan Army and Police ang pakikipaglaban sa mga teroristang Taliban. Tinatayang umabot na sa 800 tao ang napatay sa labanan sa Kobani, Syria. Sa pool ito nang magsimula ang pagsasagupa ng Islamic State rebels at ng Kurdish fighters para kontrolin sa naturang bayan ng Syria malapit sa hangganan nito sa Turkey. Batay sa ulat ng Syrian Observatory for Human Rights na nakabase sa Britanya, halos 500 mga jihadists at mahigit sa 300 mga Kurds ang napaslang sa labanan. Ang nabanggit na bilang ay karagdagan sa naunang 550 pang mga napatay sa Islamic State militants sa US-led airstrikes noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng Iraqi Kurdish fighters na hindi sila makikisali sa ground fighting sa bayan ng Kobani, Syria. Gayunman, magbibigay pa rin ang Iraqi Kurdish ng artillery supports sa kanilang kapwa Kurds na naiipit na susukol na ng Islamic State rebels sa Kobani.